Magandang araw mga bata! Kamusta naman kayo? Nakapag-almusal na ba kayo? Mabuti! Nandito na naman tayo sa isang makabuluhang pagkukwento. Ako nga pala si Teacher Andy, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago tayo pumunta sa ating kwento, meron akong ipapakita sa inyong mga larawan at tukuyin niyo ang mga ito. Handa na ba kayo? O sige, unang larawan. Ano kaya ito? Ito ay isang ospital. Ito ay isang institusyong nangangalaga sa ating kalusugan. At dito tayo pumupunta kapag meron tayong sakit. Nakapunta na ba kayo sa isang ospital? Sige, sunod na larawan. Ano sa tingin nyo ang nangyari sa bata? Tama, ang bata ay may sakit. Ano naman kaya ang nararamdaman natin kapag tayo ay may sakit? Masama ang ating pakiramdam. Sunod na larawan. Ano naman kaya ito? Ito ay isang wig o piluka. Ito ay isang artificial na buhok na karaniwang idinidikit sa anit ng kalbo. Nakakita na ba kayo ng piluka? Ang lahat ng mga larawang ito ay may kaugnayan sa ating kwento ngayong araw. Ano nga ba ang dapat nating tandaan kapag tayo ay nakikinig ng isang kwento? Umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Ito na, nandito na ang ating kwento. At ang pamagat ng ating kwento ay ang Pambihirang Buhok ni Raquel. Ito ay isinulat ni Luis P. Gatmaitan at iginuhit ni Beth Parucha Doctolero. Ano-ano ang mga nakikita nyo sa pabalat ng ating kwento? Tama, ang bata ay mayroong nakakaibang buhok. Bakit kaya kakaiba kanyang buhok? Malalaman natin yan sa ating kwento. Ano pa? Tama, meron siyang supply at salamin. At nakikita nyo ring nakangiti ang bata. Bilib na bilib ako kay Raquel. Sa lahat ng aking mga pinsan, siya ang aking hinahangaan. Ang kulay ng buhok niya ay iba-iba. May asul, dilaw, at saka pula. Pambihira talaga. Hindi alam ni Raquel na naiinggit ako sa kanya. Maganda kasi siya. Makinis ang kanyang balat. Kahit puti-puti. May dimple siya pag ngumingiti. Hindi galaw-gaw kung kumilos. Kay galing niyang mag-Ingles. At yun pa nga, mayroon siyang kakaibang buhok. Bakit kaya wala ako ng mga meron siya? Tuloy, pag ikinukumpara ko ang sarili ko kay Raquel, parang ang layo-layo ko. Madalas, ginagaya ko siya. Ang kanyang pagngiti, pagdadamit, pagkandirit, at pagkanta-kanta. Kapag sinabi niyang, "Wow! Ang galing-galing!" Ganun na rin ang laging bigas ng aking bibig. Dadalhin ko yon sa buong panahon na kami ay magkalayo. Buti na lang, minsan sa isang taon, tuwing panahon ng mangga at buhat, daigdig namin ay nagtatagpo. Sa pamimitas ng siniguelas, sa paglalaro ng piko, sa paghuhuli ng alitaptap. Hindi siya maselan kahit ang bango-bango niya at ako'y amoy araw. Palagi niya akong hinahalikan. Hindi siya esnabera kahit taga-Maynila siya. At taga-Baryo ako. Siya pa nga ang nauunang pumansin sa akin. At hindi niya ako pinagtatawanan. Kahit mali-mali ang Ingles ko. Pero napapansin ko, lagi niyang sinasabi sa akin, "Ana, Ana, mas mapalad ka." Abay, bakit kaya? Isang tag-araw, naiinip ako sa kahihintay, pero hindi siya dumating.
Tinanong ko sila tatay at nanay kung magbabakasyon sa amin si Raquel. Hindi raw muna. Na-hospital daw kasi si Raquel. Sa aking isip noon, itinanong ko, paanong dinadalaw ng sakit ang batang kalinis-linis? Kinabukasan, lumuwas kami ng Maynila para dalawin ang hihangaan kong pinsan. At doon napansin ko ang maraming pagbabago sa kanyang itsura. Mas lalo pa siyang pumuti. Nagtampo na ba ang kanyang mga ngiti? Pero nakalimutan ko agad yun. Bigla ko kasing napansin ang kanyang buhok. Nung huli ko siyang nakita, pinaghalong dilaw at pula ang kulay nito. Ngayon ay kulay asul. Talagang iba ang pinsan kong taga Maynila. Ang dating buhok na itim, napag-iba-iba, pambihira. Naging madalas ang pagluwas namin para dalawin si Raquel at hindi pwedeng hindi kami maglaro kapag kami nakikita. Pero doon na lamang kami sa bahay nila. Hindi na raw pwede maglaro si Raquel sa mga park at carnival. Baka raw kasi siya mahawaan ng sakit ng ibang mga bata. Inip na inip tuloy ako sa Maynila. Buti sana kung may naliligaw na alitaptap sa bakuran ni Raquel. O kaya'y may maakyat ang puno ng siniguelas. Kaya ngayon, ang buhok ni Raquel ang aking napagbalingan. Raquel, gusto mo itinitas ko ang buhok mo? Natakot siya, ngunit may paalala. Dahan-dahan lang ha. At nagsimula akong magtaka sa kakaibang hibla ng kanyang buhok. Bakit kay galas? Bakit hindi madulas? Bakit parang nakaalsa ang mga buhok na iyon? Sinalat ko pa ang aking buhok para ikumpara. Hindi ito katulad ng buhok ni Raquel. Mas kagaya ng manikang basahan ang kanyang buhok. Baka ganun ang sosyal na buhok. Minsan, habang inililipad ng hangin ang kanyang buhok, may nasilip akong kakaiba sa kanyang ulo. Itinanong ko tuloy kung ano ang makikita sa ilalim ng kanyang makulay na buhok. Sabi niya, doon daw ay may kahariang nakatago. May pagkakari at mga taong maliliit na napakakulit. Wiling-wili ako sa pakikinig at pangangarap ng sinasabi niyang pambihirang daigdig. Hindi ko napansin ang pagtakas ng kulay sa kanyang mukha. Blang! Raquel! Lumatag sa sahig ang maputlang katawan ni Raquel. Takot na takot ako! Nanginginig! Anong nangyari sa aking pinsan? Kagagawan kaya ito ng mga taong maliliit na nagtatago sa ilalim ng kanyang buhok? Habang tumatakbo, malapit sila tito at tita, nasulyapan ko ang ulo ni Raquel. Natanggal ang kanyang pambihirang buhok. Walang kaharian, walang makakahari, walang taong maliliit sa ilalim ng kanyang buhok. Kalbo si Raquel. Iluka lang pala ang buhok na kakaiba. Noon ko lang nalaman kung ano talaga ang sakit ni Raquel. Leukemia. Ganun ang bigas ni tita. Nagmadaling isinugod nila si Raquel sa ospital. Baka kailangan na raw siyang salahinan ng dugo at bigyan ng panibagong gamot. Umiyak ako nang umiyak kay nanay. Bakit ganun? Tanong ko. Talagang ganun. Sagot ni nanay. Kahit ang mga bata ay hindi pwera sa kanser at pinahid niya ang aking mga luha. Bigla kong naalala ang mga madalas na sinasabi sa akin ni Raquel na mas mapalad daw ako kaysa sa kanya. Noon ko lang naiintindihan, hindi nga kami mayaman, hindi ako maganda o maputi, pero malusog ang aking katawan. Ang kalusugan ay kayamanan. Yan ang madalas sabihin ni tatay. Ang
lumabas ng ospital si Raquel, mapula naman ang kanyang mga pisngi. May ngiti na ulit ang kanyang labi. Tinakot ba kita? Biro niya. Hindi ko sinagot ang kanyang mga tanong. Basta niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Higpit ng higpit na para bang hindi ko na siya pakakawalan pa. Hanggang ngayon, sa lahat ng aking mga pinsan, si Raquel pa rin ang aking hinahangaan. Kasi, higpit sa pambihirang buhok, taglay niya ang pambihirang tapang. Siya nagtatapos ang ating kwentong Ang Pambihirang Buhok ni Raquel. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin mga bata? Mabuti! Naaalala niyo ba kung sino ang bida sa ating kwento? Tama, siya ay si Raquel. Saan idinala si Raquel nang siya ay nagkasakit? Tama, sa ospital. At ano ang tawag sa artipisyal na buhok na kanyang isinusuot? Tama, ito ay isang wig o piluka. Ang galing! Bakit nalungkot si Ana nang malaman niyang piluka o wig lang pala ang buhok ni Raquel? Dahil labis niyang hinahangaan ang makukulay na buhok ni Raquel. At bakit sumusuot ng piluka o wig si Raquel? Dahil si Raquel ay kalbo, dulot na kanyang sakit na leukemia. Kung ikaw ang pinsan ni Raquel, ano ang iyong mararamdaman nang malaman mong wala pala siyang buhok? Malulungkot ka rin ba? At kung ikaw ay mayroong kaibigan na walang buhok, matatakot ka ba? O makikipaglaro ka pa ba sa kanya? Dapat nating tandaan na hindi nasusukat sa panlabas na katangian ang kagandahan ng kalooban. Huwag tayong manghusga dahil hindi lahat ng magagandang bagay ay nakikita ng ating mga mata. Hanggang sa susunod nating kwento mga bata! Paalam!